Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Join me please in the book of Luke, chapter 18, verse 8. Ang revelation po ngayon ay may pamagat na, your faith in God is the key. And the Lord Jesus Christ tells you that He will avenge you speedily. Nevertheless, when He comes, will He really find faith on the earth? So, sabi po ng Panginoong Kristo, dahil siya po ay bababa na anumang araw at anumang oras, siya po ay humahanap po ng pananampalataya. Now, this is the question. Kanino po siya humahanap ng pananampalataya? Of course, hindi po pwedeng sa taga-sanlibutan dahil they don't know God. So kung hindi po ito sa taga-sanlibutan, kanino po siya humahanap ng pananampalataya? Of course, sa inyo pong lahat. Bakit sa inyo pong lahat? Dahil kayo po ang mga anak ng Diyos. Kayo po ang chosen end time living like Jesus, bride of Christ. At dahil hinahanapan niya po kayo ng pananampalataya, now, the next question is this. Anong klaseng pananampalataya ang hinahanap niya sa inyo? So, ang sabi po ng Galatians 2:20 ay ang pananampalataya po niya. Question. Bakit po ang pananampalataya niya ang hinahanap niya sa inyo? Hindi po ibang klase ng pananampalataya? O bakit hindi sa iba na merong pananampalataya? It is simply because nung inyo pong tinanggap ang Panginoong Jesucristo bilang inyong personal na Panginoon, Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng inyong mga buhay, siya na po yung inyong naging divine nature. Siya na po ang inyong naging divine substance. Siya na po ang inyong naging divine being. Siya na po ang inyong pong naging buong kabuuan, ang inyong buong pagkatao. Na yung pong buhay na inyong kinabubuhay ay Kanya lahat. Pag sinabi ko pong Kanyang lahat, hindi po ibig sabihin 50% Kanya, 50% sa inyo. No. It is 100%. It is His life. 100% it is His life. So ang tanong, bakit po Kanyang buhay lahat ang dala-dala ninyo? Kasi matagal na po wala tayong buhay dahil sa kasalanan. Nangamatay na po tayong lahat dahil sa sin. Nagkaroon lang po tayo ng buhay na walang hanggan, nung si Jesus po'y dumating sa ating mga buhay. Tinake over niya na po ang ating pong buong pagkatao. At kung sinabi po ng 1 Corinthians 6:17 that we are one with the Lord in the Spirit, yun pong ibig sabihin. One with the Lord in the Spirit. Ang ibig sabihin, siya na po ang buhay natin. Nang siya po'y dumating po sa atin, yung Espiritu nating patay binuhay at siya po'y tumira rito. So become one with Him in the Spirit. At na-cover po nito yung ating pong kaluluwa at ating buong pong katawan, yung ating buong pagkatao. Kaya yung pong issue po ng faith, actually hindi po siya issue. Ang issue po rito ay yung understanding, yung pagkaunawa sa truth na akin pong ipinapaabot sa inyo. Kaya doon po sa mga nagpipray, no, na meron naman pong humility at nananalangin at nagsasabing, Lord, increase my faith. Yung pong ganun pong klase ng panalangin ay sayang na panalangin. Yung pong ganong klaseng panalangin ay panalangin po ng mga anak ng Diyos na hindi po lumalago. Yung pong ganong klase ng panalangin ay panalangin po ng mga anak ng Diyos na hindi naturuan ng living like Jesus. Sila po yung mga anak ng Diyos na hindi sineryoso yung aral ng Tatay Apostol. Hindi idinibot yung kanilang buong buhay sa pakikinig, pag-unawa, pag-intindi sa aral ng Tatay Apostol.
Sapagkat kung bakit po nagpipray ang mga alagad ng ganitong panalangin in Luke 17:1-5, it is simply because sila po ay hindi po tinirahan ni Jesus. The Lord was with them in His humanity. Hindi pa po sila naborn again. Wala po silang naintindihan sa mga bagay na pinapaabot ko. Pero sa inyong lahat, na matagal nang tumanggap sa Panginoon, ay kumpleto na po kayo sa lahat ng bagay. Kung naniniwala po tayong si Jesus po yung inyong divine nature, divine substance, divine being, siya yung inyong perfect wisdom, perfect health, immunity, immortality, siya po yung inyong peace at joy, honor, exaltation, glory, power, victory. Bakit hindi rin po kayo maniwalang siya po ang inyong faith? In Christ you are complete. At isa po itong reason kung bakit yung dami po ng benefit na dapat niyo pong ma-enjoy, lalong-lalo na po yung pamumuhay kagaya ng Panginoon, at makita ang Panginoong Jesucristo sa inyo, araw-araw sa mga kayo pumunta, ay na-miss po ninyo. Na sinasadya o hindi, ay binigyan niyo po si Satan ng pagkakataong i-distract yung inyong mind, i-disturb, ilayo sa truth na inyo pong tinanggap, at paniwalain po kayo na kulang kayo sa pananampalataya. Hindi po kayo kulang. Si Jesus po na tinanggap po ninyo ay kompleto. Perfecto. Kasi kung kulang po kayo sa pananampalatayang, ibig sabihin, kulang din po kayo sa peace. Kulang din kayo sa joy. Kulang din kayo sa salvation. Kulang din kayo sa wisdom, sa power, sa glory. Pero dahil kompleto nga kayo, dahil tinanggap yung Jesus po ay 100%, so in Christ you are complete, so kompleto po kayo sa lahat ng bagay. Hindi lang po na-renew yung inyong mind ng Word of God dahil hindi nyo po binulay-bulay ng napakalalim yung aral at turo ng tatay na noon ko pa po sinasabi, paulit-ulit na lang, na mabuting tayo po yung nagla-live streaming, umaatin po ng live services, anniversary, conference, convention, meeting. Pero pagkatapos ng lahat ng inyong pakikinig, dapat ulitin nyo uli. Lalo-lalo na kung kayo po'y nag-iisa, upuan niyo po siya at mag-pray kayo ng malalim, Lord, God the Holy Spirit, patuloy mo akong bigyan ng pagkaunawa. For hearing the Word of God once is not enough. Kagaya po siya ng pagkain, kayo po ba'y kumakain isang beses lang isang araw? Of course not. May kain kayo ng kain. Kaya sa inyo pong patuloy na pakikinig lang paulit-ulit, yung faith ng Panginoong Sama sa inyo ay may-establish. Siya po ay nagsusorahay. Siya po ay nag-i-explode. At yung faith po yan ang susi sa lahat ng treasures ng heaven, ng mga deep revelation ng Diyos, at higit po sa lahat, yung inyong pagiging kagaya ng Panginoong Jesucristo. Kung inyo pong aalalahanin ay nangihinayang po kayo sa dami ng prayer na inyo pong ipinanalangin patungkol sa faith. Daming araw, oras, kaisipan, effort, struggle para mag-operate sa faith. Alam mo ba ninyong lahat na siya po ay malaking kalungkutan sa Panginoong Jesucristo? Ano pong sabi po ng Colossians 2:10, in Christ you are what? Complete. Now let me ask you a question. Yung po bang salitang complete sa Bible po ay may kulang pa? Wala na. So ano pa pong faith yung ipinapanalangin nyo? Ano pa pong karagdagang faith yung hinihingi ninyo? Kompleto na nga kayo sa Panginoon. Again, si Jesus pong tinanggap nyo, hindi po 1/4, 1/2, 3/4. Si Jesus pong tinanggap nyo ay 100%. Or otherwise, kung ang tinanggap niyo po ay incomplete na Jesus, ay hindi kayo ligtas. Hindi kayo anak ng Diyos. Illegitimate kayo. Hindi po kayo legitimate child of God. Illegitimate po kayo. Dahil ang tinanggap niyong Jesus po ay hindi kompleto. Hindi kayo ligtas, hindi kayo papasok sa langit. Kaya nga kayo naging anak ng Diyos, kasi ang tinanggap niyong anak ng Diyos, the only begotten Son of God, is complete.
Si Jesus po na sinasamba ng anghel sa langit habang panahon. Eternity past, eternity future, and throughout eternity. Siyang Diyos na tinanggap nyo. Hindi po may kapangyarihan lang, pinakamakapangyarihan sa lahat. Na nagsabing walang bagay na mahirap sa Kanya. Now, let me ask you another question. Hanggang kailan nyo gustong mag-struggle sa buhay? Kayo po ang sasagot nun. Hindi po ang Diyos. Kasi yung lahat po ng kailangan yung mga minamahal na mga anak, living like Jesus Church, body of Christ, matagal niya na pong binigay sa inyo. Sino po yun? Si Jesus. In Christ you are complete. Wala na po kayong kailangan pa. Tapos sinelyohan niya pa po yung completion niyo ng pagdating ng Holy Spirit, paulit-ulit na lang. Yung teaching na tinatanggap niyo, ang Word of God, sobra-sobra. Puro fresh manna from heaven. It is a direct divine revelation from heaven to me, to you, onto the church worldwide. So, ano po ang problema talaga? Hindi po faith. You have the faith of Jesus Christ. Ano po ang problema? Ito po yung problema. How you exercise your faith. Yan po ang problema. Hindi nyo ina-exercise yung faith nyo. Kaya ang Lord nandiyan sa inyo, walang magawa. Tinali ninyo ng inyong unbelief at disobedience. Yan po yung problema. Tinali nyo ang Lord na nakatira sa inyo, sa inyong unbelief at disobedience. Tatay, sumusunod ako. Kaya lang, ang bagal mong sumunod, parehas lang din yun. Delayed obedience is disobedience. Parehas lang yan. Hindi makagalaw ang Lord. You have and you must and always exercise your faith. Kaya nga, the just shall live by faith. So to live by faith, it simply means you must exercise your faith every day, anytime, anywhere, in any situation, in any circumstances. You must exercise your faith. You have the most powerful faith in the face of the earth. It is the faith of Jesus Christ. The very nature, the very substance of Jesus Christ. The very being of Jesus Christ. Now, how to exercise your faith? Number one, put your faith in God. Put your faith in God. Ilagay niyo po yung inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi po sa inyong pakiramdam, sa pangyayari, sa nagaganap sa paligid niyo, yung balita ng mundo, ng dyaryo, yung gawa ng dyablo, at sinasabi ng kung sino-sino pa. Put your faith in God. Anong sabi na sa Mark 11:22? Have faith in God. Sino po ang object ng faith? God. Sino ang source ng faith? God. Kung siya ang source ng faith, dapat siya ang object ng faith. Alam nyo, ang magnet, baliwala eh. Hindi mag-ooperate ang power niyan pag ang tinapatan mo ng magnet, plastic. Para makita mo kung gaano ka-powerful at kalakas ang power at magnetic power ng magnet, itapat mo yan doon sa bakal. Pero pag sa papel mo tinapat yan, sa plastic, sa kahoy, wala, hindi mag-ooperate yung magnetic power niyan. Kung gusto niyo yung faith ninyo yung mag-work out at makita niyo yung power ng Diyos, put your faith in God. Huwag sa emotion mo, sa feeling mo, sa sabi ng doktor, ng x-ray, ng pakiramdam mo, ng diablo, at sabi ng balita ng mundo. Ano sabi ng Hebrew 12:2? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Ano po ang utos sa atin? Kanino daw po tayo titingin? Sino daw po dapat tingnan ng faith natin? Sino? Si Jesus. Bakit si Jesus? Siya po yung author, finisher, source ng ating faith. Hello. Do you get that? Now look to Tatay and hear this. This is very powerful. Kita niyo si Peter, habang siya po ay nakatingin sa Lord. So meaning to say, yung faith niya po ay nakakonect kay Jesus. Ano po nangyari kay Peter?
he lived a supernatural life. Grabe po yung karanasan niya. Anong klaseng karanasan niya, tatay, according to Matthew 14:25 to 33? Anong klaseng karanasan yun? Lumakad siya sa tubig. Tatay, totoo nangyari yun? Yes. Imbak hindi pa lumalakad si Peter sa tubig, pinaniniwalaan kong isang araw may lalakad sa tubig. Why? Jesus said that in the Old Testament. When you walk through the water, do you believe that? You will not be drowned. Hindi pa tinatapos si Shadrach, si Meshach at Abednego sa fiery furnace. Alam ko na isang araw, yung sinabi Lord magaganap. Anong karugtong ng salita niya? Not only when you walk through the water, you will not be drowned. When you walk through the fire, you will never be burned. So before it happened, God said that. And I believe that. Hello. Now watch this. So sarap po ng lakad ni Peter. Sipin niyo po yung dagat, ginawa niyang kalsada. Tatay, hindi ba imposible yun? Doon sa hindi naniniwala, pero sa naniniwala, siya po'y simpleng katotohanan dahil alang imposible sa Diyos. Ang salita niya ay totoo. At ano man ang mangyari sa mundo, ano man ang pakiramdam niyo, ang salita niya hindi nagbabago. Pero ang salita niya nagbabago ng lahat ng pangit na bagay, takbo ng mundo, pati yung gawa ng diablo, sinisira ng salita niya. Ay kung bakit nga hindi niyo ma-enjoy yung katotohanan ng salita niya, hindi nagbabago kasi nga yung isip niyo pabago-bago. Hindi kayo naka-stable sa Panginoon. Hello. Minsan active kayo, minsan inactive kayo. Minsan on fire kayo, minsan lack of fire kayo. Minsan burning kayo, minsan lukewarm kayo. Hello. Lumakad po siya sa tubig. Tatay, hanggang kailan kaya siya makakalakad sa tubig noon? Hanggang siya po'y nakatingin kay Jesus. Ganun po kasimple yun. So, ang ibig sabihin, hanggang yung faith mo yung nakakonect sa pag-inangkala mo, tinali mo, yung pagiging supernatural mo, hindi titigil. Now, watch this and hear the Holy Spirit. At ito na po yung problema na siyang nangyayari sa inyong lahat. Nung nakita niya po yung hangin at ulan, malayo sa kanya yun. Sino sa inyo niniwalang yung mata mo perfecto, yung pupil mo, cornea, retina ay perfecto kahit malayo nakikita mo? Hindi ka nearsighted, hindi ka farsighted. You have a perfect vision. Is that correct? Malayo po yung hangin, malayo pa yung ulan, nakikita ni Peter, dadaan pa kay Jesus yun. Ano ang problema ni Peter? Na siyang problema niyong lahat. Nung makita niya po yung pagsubok sa buhay, nung marinig niya po yung sinasabi ng kamag-anak niya, ng dyaryo, ng radyo, yung balita ng mundo, at na makita niya po yung sigaw ng pitaka niya, ng kahadihero niya, nung ungol-atungan ng pamilya niya, yung pagkain, pang-aaral, at iba pang pangangailangan, ano pong nangyari ngayon? Nung makita niya po yung mga praise niya sa Facebook, hindi nagre-reply sa kanyang mga demand, sa kanyang mga paabot, sa kanyang mga text, yung lahat ng sinusolicitan niya po, walang reply. Ano pong nangyari kay Peter ngayon, kagaya na nangyari sa inyo? Doon po siya tumingin. Sa konting ulan at konting hangin na wala sa Panginoon. Ano pong nangyari? Mula sa pagiging supernatural, siya po yung naging natural, walang papalakpak. At pag natural ka, lulubog ka, malulunod ka. Isn't that so disgusting? Here you are walking in the realm of the miracle. You are living a very miraculous, supernatural life. Sa isang kisap mata, lumulubog ka na. Isn't that disgusting? Hello. So, spiritual ka ngayon, maya-maya, natural ka na. Lumalakad ka sa tubig ngayon, nalulunod ka na. Isn't that disgusting? Sino may kasalanan? Answer me. Peter. Ano kasalanan niya? Inalis ang mata sa Lord. Inilipat ng titingnan. At yun po yung inyo pong pag-aralan. Ipag-pray nyo araw at gabi ng buong puso na may kababaang at magsabing, Lord,
Pag may pagsubok na dumating sa buhay ko, huwag mo payagang mawala ang puso't isip ko sa iyong pagkos. Itali mo, stapler mo yung envelope mo, pag-isahin mo tayo. Hawakan mo yung isip ko, itolo mo sa iyo. My God, help me! Believe me, Jesus will answer you. Ako nanghihinayang ako sa dami ng blessing na nawala sa inyo. Sa dami ng harvest na sinayang nyo. Sa dami ng luha, angal at tungal, pakiramdam, mga bagay na walang kabulang inubos nyo sa wala. Nakakahiya. Hello. Ulitin natin. Ang sarap ng buhay ni Peter lumalakad sa tubig. Ingkit na ingkit yung mga alagad doon sa bangka. Tinitinan si Peter naglalakad sa tubig. And then, saglit lang. Saglit. Hindi po oras, saglit lang. Nung siya mag-alis ng mata sa Panginoon, siya po'y lumubog. That is a lesson. Pwede spiritual ka ngayon. Mighty ka. Nabubuhay ka sa prayer and fasting. Powerful ka. But, saglit mo lang alisin ang mata mo sa Lord, natural ka na. Ang sabi ng 1 Corinthians, chapter 2, verse 13-14, ang natural na tao ay walang tatanggapin sa Diyos kahit ano. Ang tumatanggap lang ng lahat ng blessing ng Diyos ay spiritual na tao. Ang natural na tao ay mga unbeliever. Wala silang tatanggapin sa Diyos. In this world, they are fighting for what? Survival. Pero sa living like Jesus come, we are not fighting for survival. We are enjoying our glorious day and our supernatural life. Hello. Inindihan niyo po ako. Another story. Listen to this revelation. Ito na po si Elijah. A mighty prophet. Nung siya po'y pinapa-arrest ni King Ahab. In 1 King 2, on and on. Siya po'y nag-appear doon sa bundok ng Mount Carmel. Sabi niya, kung ako nga ay lingkod ng Diyos, tupukin kayo ng apoy. Bumaba po'y apoy mula sa langit, tinupok po'y 50 sundalo, patay lahat. Wala po siyang ginawa, nagsalita lang. How about that life? Hello? How about that life? Hindi ba kayo nananabik na maranasan yan? Isang salita, yung apoy sa langit, bumababa sa lupa. Wala pong masamang groaning ka ng groaning dyan. Fasting ka ng fasting, mabuti po huwag nating itigil. But how about this truth? Isang salita, yung apoy bumabagsak. At hindi minsan. Ito na naman si Ahab. Patay na 50 sundalo ko, padala uli siya 50. Dadakpin si Elijah. Anong sabi ni Elijah? Ako nga yung man of God, tupukin kayo ng apoy. Bumaba na naman yung apoy. Tinupok po yung 50 uli. Hindi pa po natapos yun. Nakarating kay King Ahab. Patay na naman yung 50 sundalo, 100 na yung namamatay. Salita lang ng prophet, bumababa ang apoy. Napadaluli ako ng panibagong sundalo. At nung dumating po yung panibagong sundalo, sabi po ng captain, Elijah, maawa ka sa amin. Huwag kang mag-pray na bumaba ang apoy. Hindi naawa po si Elijah. Hindi po siya nanalangin. Pag may kababaang loob, purihin ng Diyos, ang himala ng Diyos at tawaan ng Diyos, nararanasan ng mabababang loob. Pero yung palalo, tinutupok ng apoy ng Diyos yun. Sabi niya, okay, sabihin niyo kay Haring Ahab ang pinapaabot ko. Hindi ako tumatakas, hindi ako tumatago. Amen? Napos, sila po yung nag-jewel po sa Mount Carmel. Kama po yung mga false prophet ni Baal, pinadala ni Jezebel. Sa buong maghapon, nanalangin po yung false prophet ni Baal. Nagsugat na ng katawan, hinandog na yung kanilang mga anak sa apoy. Wala pa rin nangyayari. Yung handog sa harap nila na binasa ng tubig ay hindi po natutupok. Then Elijah prayed. Simpleng prayer. At mula sa langit, bumagsak yung apoy. At yung pong handog na basang-basa na yung tubig po, bumaba na ron sa trays ng altar, pati po yung
Ibabae, putikan na po sa dami ng tubig na ibinuhos doon sa handog na susunugin na imposible pong mamatay sa pamamagitan ng apoy kasi basang-basa. Pero dahil ang apoy ay galing po sa langit, sa salita ni Elijah, tinupog po yung handog na susunugin. At nag-turn around po ang mga Israelita sa Lord. At sabi nila, Yahweh is God. At ito po mga backslider na mga bishop sa pastor congregation ay bumalik po sa Diyos because they have seen the power of God. Ito po kailangan ng Pilipinas, hindi movement, hindi coalition, hindi marcha, hindi display kung saan-saan lugar ng ano-ano pa, hindi maraming Facebook page, hindi po ito kailangan ng Pilipinas. Ang kailangan ng Pilipinas ay makita ang Diyos sa kanyang pagiging pinakamakapangyarihan sa lahat. So, ito na po si Elijah. Napakatagumpay. Kaya nga nakilala siya, the prophet of fire. Kasi yung testimony ng Diyos sa kanya, puro fire. Very unique po yung kanyang ministry. Isang salita nga po ay bumabagsak. 3 taon at kalahati, walang ulan po sa reign ni King Ahab. Sa pagkatapos po ng event na to, Elijah pray 7 times, he bowed to the ground. Sabi niya sa kanya pong tauhan. Ayun mo, ang kalawakan, ang kaulapan. Ay pagkatapos po ng ikapitong, panalangin niya 7. Pagsubasab ng kanyang mukha sa ground, ang sabi ng kanyang servant, nangingitim na ang ulap, ang kalangitan, babagsak ang malakas na ulan. So pumunta po siya, sabi niya, tell Ahab, the rain is coming, umuwi na siya. Dahil babagsak na ang ulan sa kanyang kingdom, umuwi na siya, baka abutin siya ng malakas na ulan. At dumating po malakas na ulan. And then verse King 19, inuulit ko walang papalakpak, makinig po kayong maigi. Verse 1 to 3, nung umuwi na po si Ahab sa palasyo niya, doon si Jezebel. At kinuwento ni King Ahab sa kanyang asawang mangkukulam, si Jezebel, ang patungkol kay Elijah. Kung paano inislaughter ni Elijah ang 450 na false prophet niya, kung paano na turn around ang Israel pabalik sa Diyos at paalis doon sa Diyos-Diyosan ni Jezebel. Nagalit po si Jezebel dahil siya po'y demon possessed. Ngayon, sabi ni Jezebel, sabihin kay Elijah, sa harap ng mga Diyos-Diyosan ko, ako ay nagsasalita na si Elijah ay mamamatay. Nakarating po kay Elijah yon. At ito na po yung nakakalungkot na istorya. Si Elijah, inislaughter yung 450 na prophet. Si Elijah, sumasagot ang Diyos sa prayer niya by fire. Si Elijah, pinatotohanan saan naman siya pumunta. Si Elijah, pinakain ng Lord ng masarap na pagkain through angel. Dinala sa Brook of Cherith, sinuplay ng Diyos ang tubig doon sa Brook of Cherith. Si Elijah, sinatisfy na Lord doon kasaripat sa pamamagitan ng inutusan na babaeng balo na siya po i-bless. Mahirap pong isipin kung gaano po ka-remarkable ang ginawa na Lord kay Elijah. And yet, sa isang statement ng babae, si Elijah po ay nagtatakbo. Alam, sabi ng verse 3, Elijah ran away and saved his life. Intindihin niyo po sinasabi ko. You can be mighty for days and weeks and months and enjoy the glory of God and live a supernatural life even greater than what Elijah have lived. But, pag inalis mo ang mata mo sa Lord, sa dami ng himalang ginawa niyo sa buhay mo, nakalimutan mo, tilagay mo ron sa statement ni Satan, na statement ng tao, sa gawa ng diablo, sa negative sa mundong ito, you will be like Elijah and you will run away from God to save your life. How can Elijah save his life? He cannot. At kung bakit lang siya nakasurvive sa mga sundalong ito? Because God protect him and God save him. Bakit siya nakaligtas doon sa pagkawa? Because God protect him and provide for him water, fresh water from the Brook of Cherith. Bakit po siya nakasurvive sa gutom, sa kamatayan? Because God provide for him. So lahat na kailangan pinrovide ng Lord supernaturally speaking sa isang salita ng babae. Si Elijah po ay nabuhay sa unbelief. He ran away! At nagtago po sa kuweba. What a lesson. What a lesson. Huwag niyo pong kakalimutan yan.
At malinaw na sa inyo ngayon ang sinasabi ko kanina pa, ang dami niyong sinayang na biyaya. Dahil wala sa inyo ang magsasabi sa akin kahit isa sa inyo, here in abroad, na kahit papano minsan ay dumating kayo sa punto ng buhay niyong nawala ang may niyo sa Lord. Nawala sa pangako ng Lord. And you begin to run to save your life. And you begin to sink and live a natural life. Hello. Lalo na pagka-issue ng bigayan, yung mga babayaran na yun sa telebisyon, itong pagtatapos ng dwelling place, silent kayo. Tatay, I don't say anything. How do you call that? Unbelief. Doubt. Because faith is speak. Faith shout. Faith is scream. Faith obey. At ang silence mo ay unbelief. Wala akong nabasa sa Bible na may faith na tahimik. Ang lahat ng may faith ay maingay. Sumisigaw, sumasaw, lumulugsot, nagsasabing, kaya ko itong maliit lang ito sa Diyos kong napakalaki. At wag na po kayo magtanong pa kung bakit inuwi ng Diyos si Eladia. Lesson po ito sa lahat at makinig kayong maigi. Kaya gano'n ka kamighty pag nagsimula ka lang ma-discourage at ang Diyos ay diniscourage mo, tapos ang ministry mo. Ang sabi ko, hindi to be continue, tapos ang ministry mo. Walang papalakpak. At huwag mong isipin greater ka pa kay Elijah para i-spare ka ng Diyos. Of course, mahal kita, kaya nga si tatay nagtuturo, nagpapaalala. Kasi ayokong mangyari sa inyo nangyari kay Elijah. Are you still there? Ayun, narito ba siya inuwi ng Diyos? Nainsulto ang Diyos masyadong na-heart. Kahit naman ako grabe yung pinakita ko sa yung power, yung provision, yung protection, puro supernatural. Tapos ngayon, sa isang babae lang, nagtatakbo ka. Hindi ka nga natakot sa 415 na prophet sa army ni Ahab. Tapos isang babae, nagtatakbo ka. Nagtago ka sa kuweba. You run to save your life. Nainsulto po ang Diyos. Grabe yung kalungkutan niya. Grabe yung disappointment niya. Discourage po si Eladia. Nakakahiya. Amen! Hindi niyo po sinasabi ko. Nung sinabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and perfecter of your faith. Ang ibig pong sabihin na hindi po isang sulyap lang at pag okay na tigil ka na sa pagsulyap. Ang ibig pong sabihin, i-attach mo yung dalawa mong mata sa kanya, idikit mo. I-stapler mo yung mata mo sa kanya, i-stapler mo. Ikabit mo, huwag mong alisin. It is a constant looking. So, ang ibig sabihin, you must live a Jesus-conscious life. Kaya nga napakahalaga. May yung communion yung sa Lord, malalim. Hindi ka lang dyan tangs ng tangs. Hindi ka lang dyan ayuno ng ayuno. Damandama mong ikaw ay ini-encapsulate ng Lord, ino-overshadow, ini-invade. Yung whole being mo ay nangangatal. Kung gusto niyo pong malaman kung anong klaseng prayer yung dapat yung maranasan sa Lord at anong klaseng encounter yung dapat yung maranasan sa Lord. Tingnan niyo si tatay kanina rito at kada tayo ko saan tayo makita. Yan po yung dapat yung maranasan pag nagpipray kayo sa Diyos. Yung buong katauhan mo dinalo, hinahalo kayo. Yan pong encounter ang sinasabi ko. Hindi, ayun tayo, hawak-hawak tayong kami. Wala pong pangit doon. But you have to grow more than that. You must have an encounter upang yung faith niya sa inyo ay mag-operate. Because the work of the Holy Spirit is to reveal Christ's life and to glorify Christ. At pag punong-puno ka ng Holy Spirit, kagaya ng nakikita nyo rito kanina at palagi nyo nakikita here in abroad, ang ibig sabihin, ilalabas ng Holy Spirit yung buhay ni Jesus. At ilalabas niya yung faith ni Jesus, yung peace, yung joy, yung wisdom, yung power, yung glory, yung lahat ng nasa Kanya, nilalabas niya. Amen.
Let us be like Jesus. Let us be like Jesus. Not once na nabasa niyo sa Bible na ang faith ng Lord nag-wave. Sa hirap po ng dinaanan niya. Not once yung faith niya nag-wave. The more na siya po'y nakakaranas ng unjust suffering, persecution, the more ng faith po niya ay nanatiling strong. Why is that? Why is that? Kasi, the more you look to Jesus, the more He empowers you. The more He strengthens you. The more He energizes you. Parang ganito siya eh. Bakit po yung iba malusog physically, iba hindi? Depende po yan sa kinakain niya. Ikalawa, depende yan kung paano siya kumain. Una, yung isa nutrition, yung isa hindi. At yung isa, pag siya kumain ng nutrition, marami siyang kinakain. Yung isa, hindi. Ganito rin po sa sinasabi ko concerning faith and spiritual matter. Pag ang word ng Diyos nag-consume sa iyo, isang salita lang, kinonsume yung buong pagkatao mo. The faith of the Lord that is in you become more stronger and stronger. You are always lifted in the realm where God is. Oh, you are always lifted in the realm of God and begin to rule and reign with Christ. Alam niyo, ang problema sa mundo, gawa ng diablo na nasa mundo. Ang solusyon sa problema ng mundo ay nasa langit. Kaya kung ang gagawin mong solusyon ay sa pamamagitan ng feeling, senses, education, movement, coalition, profession, personality, hindi siya mag-work out. Kailangan niya ng another dimension. From another kingdom. And that is the faith of God. And that is God. Let us be like Jesus. Kahit minsan, hindi nag-wave ang faith niya. Then number 2, because your faith is the key, you must exercise your faith always. Speak His word. His prophecies and promises. Speak His word, His prophecies and promises. Dapat ang dinideklara niya po at nalabas sa bibig niyo ay yung mga sinasabi niya, pangako niya at propesiya niya, yung ginagawa niya, yung pinangyayari niya, yung pinapaniwalaan yung ginaganap niya, hindi yung pakiramdam niyo, sabi ng doktor, sabi ng pitaka mo ng bulsa, ng tao, ng diablo, kung sino pa. Do you understand that? Ang nangyari kasi, halimbawa, ito, in-x-ray ka ngayon. Sabi ng doktor, nako, yung bato mo, may bato. So, yun ang sabi ng doktor. Yun ang sabi ng x-ray. Ang ginawa mo ngayon, inulit mo lang yun. O kumusta na yung check-up mo? Sabi ng doktor, yung bato ko raw, may bato. At malala na, dapat operahin. So, kinukumpis mo ngayon, yung negative, yung pangit na bagay, kaya yung nangyari sa'yo, pinalalaki mo. Dapat ang salitarian, ito. Ang sabi ng doktor, bato ko raw ay may bato, pero ang sabi ni Kristo, tinunan niya na yung bato sa bato ko, at ako hindi makakasakit, hindi ako tatabalan dahil si Jesus, yung aking immunity, immortality, sa kanya mga sugat, ako yung magaling na patay na yung mga batong ito, sorry na lang siya. Yun po yung problema eh. Titingnan mo yung pitaka mo, walang laman. O magbigay tayo sa TV, may TV na tayo ngayon. Sobra ng 15 million yung gastos natin buwan-buwan. Magbigay tayo, pangunahan ng mga pastor at pastora, magsakripisyo tayo. Sabi ng pitaka nyo, wala akong laman. Ang sabi mo, ay naku, walang laman. Sino nagpapatakbo ng buhay mo? Si Jesus ba? O yung sitwasyon mo? Nasaan yung Word of God?
Nasaan yung pangako niya? Bakit di ka gumaya kay tatay? Ini-illustrate ko na nga paulit-ulit yung mga nakalipas kong buhay. Ito'y lagayan ng bigas, babalibag ni nanay sa tapat ko, walang laman. Pagdating sa akin, bubuksan ko. Puno ka ng laman, umaapaw ka. Hindi yung, kung bigay tayo, may TV na naman tayo. Pagdagdag tayo sa dwelling place, dapat matapos na to. Hindi na tayo hanap pa ng lugar na gagamitin sa family youth camp, Patrons Conference. Dito na tayo, bigay ito na napakaganda nito. Walang kagaya. Auditorium natin, kahit itapat mo sa buong mundo, walang kagaya auditorium natin. Kaya sabi na nga, pastor at pastora nating anak, pati sa ating mga anak na faithful sons and daughters in the mandate. Tingnan yung pitaka, yung bank account, yung kanyang clutch bag. Sabi ng pitaka niya, walang laman. Pang almusal na lang to, malayo pa yung linggo, hindi ka pa makakakuha ng love gift. Tsaka nung nakalipas ko, konti umating, kaya ko konti love gift mo. Sumang-ayon siya ron. Nangingiti po kayo. Sumang-ayon siya ron. Dapat ganito. Purihin ang Panginoon, napakaliit na lalagyan na ito. Ang dami ibibigay ng Panginoon. Nagbigay ako, nag-tight ako, nag-pray ako, nag-open ako, nag-ayuno ako, nag-pray ako, sumunod ako, aapaw ka. Walang sabi ng Bible, what I say, I get. My word create my word. You are blessed, overflowing. Napakayaman mo, ang dami mong pera. Nalang sabi ng Lord, that's it, that's it. According to your faith, it shall be done unto you. Na yun. You're snared by the word of your mouth. Tinamad na po kayo manampalataya, mga anak. Tinamad na kayo. Hindi ko alam kung ba't kayo tinamad. Hindi po kayo living like Jesus nung nakalipas. Tinamad kayo. Natulog kayo. Pinatulog niyo po yung pananampalataya ni Jesus. You bow to your situation, rather allowing your situation to bow before you. You bow to the works of the devil. James 1:5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. Ayan, malinaw. May hinaharap kang sitwasyon, hindi mo alam kung anong gagawin, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Manalangin ka, humingi kang karunungan. At ano ang pangako niya? Bibigyan ka niya. Dahil siya raw po ay liberal, masagana nagbibigay, mapagkaloob. Humingi ka, bibigyan ka niya. You must believe that. Kaya lang may kondisyon. Ito po kondisyon. Let him ask, but let him ask in faith with no doubting. Kung tayo raw po hihingi sa Diyos ng karunungan, dapat humingi tayo ng may pananampalataya. Bakit daw po dapat humingi tayo ng may pananampalataya at hindi raw tayo nag-aalinlangan? Because he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Pag hihingi raw po tayo sa Kanya, humingi tayo ng may faith. Kasi kung tayo raw po'y humingi, na tayo po'y nagda-doubt at pabago-bago isip natin, huwag daw po tayong umasang tatanggap tayo sa Lord. At yan ang isang reason kung bakit yung buhay ng marami sa inyo dapat nasa mataas na kayong kalagayan, blessed na kayo spiritually, physically, mentally, financially, sa lahat ng bagay, dapat nakaangat na ang nangyari sa inyo, hindi kayo makausad. Walang papalakpak. Dahil alaraw po siyang galak na bigyan ng biyaya ang mga anak niya na double-minded. Na hindi nabubuhay sa faith. Anong sabi ng Romans 14:23, whatsoever is not of faith is what? Sin. And sin, and God cannot bless sin. God cannot bless sin.
God will not and will never bless sin. Doubt, unbelief is sin. At kahit anong gawin mo rin, atungal, angal, ayuno, iyak, panaghoy, panalangin, kung hindi mo sinasamahan ng faith siya, nagpapagod ka lang, for without faith, it is impossible to please God. Impossible. Kaya hindi sapat na nagpipray ka, nag-aayuno ka, dapat ang motivation mo ay love sa Lord. At ang reason mo ay puno ka ng faith. You don't do that as a religious, spiritual exercise. Do you get that? Do you understand that? Tapos yung dalawang kamay na nakakaintindi nito. Pag araw umasang tatanggap ka sa Lord ng kahit ano. You see that? Tingnan niyo yung sarili ninyo. Karaming blessing na sinayang inyong lahat. Spiritual, mental, physical, financial, favor ng Diyos, yung privilege maging kagaya ni Jesus araw-araw at habang panahon. You miss it. Dapat ang kinukompes nyo, yung ginagawa niya, sinasabi niya, pinagagawa niya. Hindi po yung labag sa salita niya, labag sa aral na tinanggap ninyo. Dapat ang dinideklara natin, yung propesya niya, nagaganap na ito, nangyayari niya ito na siya ngayon, anihan ngayon, harvest time ngayon, I will possess the land. Kaya namin ng Lord to. God always provide. He promised to give us the land. He will go with us. At greater pa yung gagawin niya sa panahon ginawa niya kay Joshua. Kay Joshua ang pagbibigay ng lupain. Nung panahon sila po ay naglalakbay patungo ng promised land. Dapat kinukumpis natin lahat yan. Walang mahirap dito, kaya ko ang lahat ng bagay sa Lord. Number 3, because faith, your faith is the key, then you have to exercise it every day. Number 3, use your power and authority. Meron ka namang kapangyarihan para baguhin ang pangyayari. May kapangyarihan ka para gapusin si Satanas. Walang bisa yung gawa niya. Alam nyo, kung gaano kalakas yung impact ng prayer nyo sa salvation at deliverance ng mga tao, gaano kalakas ang impact nito laban kay Satan, gaano kalakas ang impact nito sa Diyos, gaano kalakas ang impact nito laban kay Satan. Takot si Satan, kumprontahin natin. Ayaw ni Satan siya po'y ating ina-assault, ina-attack, takot siya. Ayaw niya nun. Kasi alam niya, sumasa atin ng Diyos. Hindi niya kayang tapatan ng Diyos. Ayaw niyang kinukumpronta siya. Kaya pag nakita natin ng diablo yung nagtatrabaho, gamitan natin ang authority. Minsan kasi nagkamali po tayo ng pag-i-exercise ng meron tayo eh. Pag ang gawa ng pag ang diablo po ang gumagawa, in-exercise natin love. Pag yung taong nangangailangan ng love, ginagamitan na natin ng authority. Sa baliktad eh. Dapat, yung taong nangangailangan ng love, yun ang bigyan natin ng love. At yung diablo nang gugulo, yun ang gamitan natin ng authority. Pero otherwise, sayang yung power nyo. Hindi nyo siya gagamitin. Eh kahit pray ka ng pray dyan ng power, palagi kang puspus, lagi kang nakakatanggap ng kapuspusan ng Diyos, hindi mo naman ginagamit. Konting pangyayari, iyak ka, ungol ka, atungal ka, hikbi ka, sama ka ng loob, hinanakit ka, ubo ka, taas yung blood pressure mo, blood sugar, labo mata mo, sakit yung kasukasuan mo, takbo ka hospital. So anong klaseng kamangmangan to? Hello? Naintindihan niyo po ako. Kung si Jesus nagpapatawad, ikaw, sino ka? Hindi ba nakakahiya yan? Alam niyo, yung magpatawad ka, nakakatawa sa Diyos yan kasi katangian ni Jesus yan. Hindi na tanong kung malaki kasalanan ginawa laban sa iyo. Ang tanong, ano responsibilidad mo? Ang Lord, nung siya po'y pinahirapan, binugbog sinuntok, pinako sa cross, tumutulo ang dugo, agaw buhay, wala siya sinasabing pangit na ginawa sa kanya, nang gumawa sa kanya. Sabi niya, pagpapatawad. Ilan lumabas sa bibig niya, kaya lumalala ang sitwasyon, at tayo nagkakasakit, gumugulo yung buhay natin, na dapat tayo yung tumulong sa magugulo buhay. Kasi, inabubuhay natin sa manang loob eh.
Ano na itulong nun? Kaya pag nagka-cancel kami ni nanay, lagi namin sinasabi, ang haba ng kwento mo eh. Walang mangyayari ron. Isa na lang ang aming payo. Magpapatawad ka ba o hindi? Kasi ayaw mo magpatawad, magsasuffer ka lang. At pag nagpatawad ka, wala ka nang naalala pang pangit, kinalimutan mo na lahat yan. Kung gusto mo mabuo ang pamilya ninyo, magpatawad ka. Huwag na yung nakita ko rito, nalaman ko rito, may nag-text ng ganito, may picture dito, may ganito pa rito, may ganun pa rito. Lalo kang mapupulyot nito eh. Puro negative yung sinasabi mo at puro negative yung pinakikinggan mo isang araw, lason ka na. Nagpalason ka eh. Sabihin na natin, totoo lahat yan. O di tapos na. Dagdagan pa natin ang hindi mo binanggit. Totoo lahat yan. O, ang tanong ito, magpapatawad ka ba o hindi? O kung magpapatawad ka, tapos na, malaya ka na. Malaya na yung pamilya mo, malaya na yung kapwa mo, talo yung diablo. At pag nagpatawad ka, wala na tayong pag-uusapan. Hindi nyo napansin ng Lord, kahit nung siya'y nabuhay mula sa mga patay, wala siyang binanggit kahit isa na pangit na nangyari sa kanya. Wala! Ang sinasabi niya, ako'y mabubuhay. Sa pagkabuhay ka muli, mabubuhay kayong lahat. Amen. Kaapat, obey His commands, lalo na specific instruction. Sundin natin yung utos ng Diyos. Kaagad. Amen. Our heart and mind must be focused to what God is saying to us, what God has instructed us, what God is telling us to do. At doon natin i-focus yung puso at isip natin. Hindi doon sa gawa ni Satan, sa pangangailangan natin, sa feeling natin, sa sitwasyon natin, ano nangyari sa paligid natin o sa atin mismo. Kasi lahat ng ito, distraction lang to eh. Para yung pinagagawa niya sa atin, wag nating magawa. Amen. Can you imagine kung ang Lord po ay nagpa-disturb, nagpa-distract? May timetable lang God the Father. Kailan at the age of 33, naka-ascend na siya sa glory. Umabot siya rito ng 37 years old, wala na. Mahirapan po siyang iligtas ang mundo. So, kung bakit ganon kasunurin si Jesus sa God the Father? Kasi, alam niya yung timetable ng Diyos. Hindi po pwedeng sobrahan ang timetable ng Diyos. Hindi pwedeng bawasan. Exactly, meron siyang timetable. Kasi nasabi ko sa inyo, sa loob ng 3 taon, nagsalita ako last year, dapat ang buong Pilipinas, nadala na natin sa Lord. Hindi pwedeng patatagalin pa natin yan. Kasi bababa ang Lord. Huwag natin siyang sabihan na, Lord, follow me. No. Jesus said, follow me. Siya yung masusunod, hindi tayo. May oras po siya sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon, sa bawat pangyari. Dapat alam natin yan. Yung diablo, alam niya yung oras niya maigsi na lang, kaya nagwawala siya sa buong mundo. Yung lahat ng kanyang cohorts, minobilize niya na to disturb the world. And more are coming. Hindi ko po siya ibibigay sa inyo ngayon dahil hindi po ito sa kalawan ng aking pagtuturo, but I'm saying to you, more crises are coming. It is beyond our thinking. It is beyond our imagination. So your faith in Christ is a must for us to change the destiny of the world. Amen. Kaya dapat kayo, may goal kayo sa bayan nyo. Gaano ka na makatagal dito? Ilang bang war kayong kailangan natin dito? Gaano kalaking lugar yung dapat natin gamitin? Kung hindi ka lumalago riyan, masipag ka naman, sumusunod ka. Sabihin, hindi yung lugar na kinalagyan mo. Humanap ka ng iba. Magkaroon ka ng wisdom. Kasi iba sa inyo, puno ng Lord, wala namang wisdom. Puno kayo na Lord, hindi naman kayo gumagamit ng spiritual seeing ninyo. Sight, si Samson, may power pero walang paningin. Si Samson, walang wisdom. Kaya hindi niya nagamit yung power niya. May timetable lang, Lord. Lahat ng nagaganap sa mundo ngayon, merong panahon. Kaya ang tanong, bakit ganito? Kalala ang takbo ng mundo ngayon, hindi nung nakalipas. Ito yung panahon niya. Alam ni Satan, bababa na ang Lord. Dapat aware tayo ron. At hanggang hindi natatapos yung pinagagawa ng Ama sa atin, huwag tayong tumigil sumunod. Philippians 2:8, it talks about Jesus.
And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. And being found in appearance as a man, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even to the death of the cross. So, Lord, hanggang kamatayan, hindi siya tumigil sumunod. Dapat huwag tayong tumigil sumunod. Kaya 1,000,000 na yung attendee natin sa chapter, hindi tayo titigil sumunod. Hanggang hindi pa tayo nararapture dito at hindi tapos ang mandate, hindi tayo titigil sumunod. Kasi pag tapos na yung Pilipinas, hindi pa rin tayo tapos. Yung bilyong tao sa mundo dapat abutin. At dapat may understanding kayo, ba't tayo nilagay sa TBN? Bakit pa tayo kinakalang gumusta? Ito nga, dati nating television hindi nga tayo naka 3 milyon. Sa 100% bayarin, hindi tayo naka 1/4. Magdadagdag pa tayo. Naintindihan ko, ang panahon kinalalagay natin, they must hear the living like Jesus mandate. They must hear. Ano ba ang age natin sa marami? May mandate tayo. At sinasabi ko sa lahat, walang lalaking ministry sa Pilipinas sa GCIC maging sa ibang bansa. Wala. You know why? Sa atin ang television, nasa atin ang radyo, nasa atin ang 24/7 live streaming. Naiintindihan niyo po ako? Milyon-milyon ang nanonood dito araw-araw. Ito yung pinakamalaki at pinakamatagumpay na ministeryo sa ibabaw ng lupa. And you must believe that. Why? Hindi siya nagpabukas ng mga television program na yan. At hindi siya nagpabukas at tagsaya ng dagdag na milyong bayarin buwan-buwan ng walang dahilan. Ang dahilan niya, He wants the Philippines and the world to be like Jesus. Ano sabi ng John 8:29? And He who sent me is with me. The Father is not left me alone, Jesus said. Why? For I always do those things that please Him. Bakit daw lugod na lugod ang Ama kay Jesus? Kasi lahat daw po ng utos ng Ama, lahat hindi ilan, lahat ay sinunod niya. Now let me ask you a question, mga mahal na mga tapat na mga anak sa mandato. Gaano karaming utos ng Ama ang sinunod nyo? Gaano karaming specific instruction na ibinigay ko sa inyo mula sa Lord? Paulit-ulit na lang ang sinunod nyo. You have to face the truth. Gaano? Kasi kung hindi nyo po nilakaran yung dapat yung lakaran, gawin yung dapat yung gawin, sinunod yung dapat yung sundin, then you are not living like Jesus. Si Jesus ang sabi niya, lugod na lugod ang Ama sa akin, hindi niya ako iniwang mag-isa, kasi lahat ng inutos niya, ginawa ko. Lahat. Alam niyo, hindi ko susundin ang utos ng Ama, hindi ko kayo didiman sumunod. Sinabi niya, anak, pumunta ka sa TV. Alam mo, wala tayong perang ibabayad yan. Short nga tayo palagi. Itong dwelling place, to be honest, tumatakbo to, blessing ni nanay ang ginagamit dito. Blessing ni nanay. Para lang tumakbo siya. Malaking bahagi ng blessing na nanay dito bumagsak. Marami pong witness yung nasa accounting, yung mga gumagawa rito, inutusan ni nanay. Lahat po yan may record. Blessing ni nanay, malaki ang nagpapatakbo nitong dwelling place na to. Kasi kung hindi niya po gagawin yun, hindi po ito tatakbo. Hindi natin ito makikita yung kagandahan nito. Kaya kung i-demand namin sumunod kayo, dapat lang kasi sumusunod kami. Punta kang TV, anak. Alam mo, wala tayong pambayad doon. Alam kong siya magpuprovide. Kung kayo aasahan, mahirap mangyari yun. Susunod po tayo. Punta kang TVN. Doon nga sa dati natin 15 million, wala pa itong TVN. Hindi tayo makapag-raise up ng 3 million. Alam, sinabi niya, I have to do it. Yun yung faith. Hindi ko pwede sabihin, Father God, nakikita mo to. Alam mo to. Yung mga anak mo, walang maibigay sa TV. Pero pag nagsipag-shopping yan, pag sa sarili nila, pag tinignan mo yung remittance nila, almost walang matira. Zero balance kung merong matira pambili ng ketchup. Magbubukas pa tayo? I cannot say that to God. Di ba pwede sabihin sa God, Father God, alam na yung mga anak mo, puro emotion to. Puro to pakiramdam.
Nag-aalala to sa ibibigay mula doon sa pinayama mo, ginawang trilyonaryo, pababaro sa magiging trilyonaryo pa lang. Hindi to consistent sa pagbibigay. Minsan malaki, minsan maliit. Hindi tuloy-tuloy. Tapos magbubukas na naman tayo. I cannot say that to God. He said, go son, take it. Si Junjun mismo nagsasabi pa, ang laking kasos nito. Kukunin natin TV. Yes, hindi lang TV na lang. Pati yung ino-offer nila, kukunin natin. Magantay ka lang. Pagkatapos na lahat ng bagay, kukunin pa natin yan. Yung aking anak mismo, si Apostle Junjun, nagsasabi sa akin, pa, sobrang expensive ito. I know. But I have no choice. I have to obey God. I must obey. Dahil kung hindi kayo susunod, kawawa ang Pilipinas. Kahit magsipag tayo ritong lahat, nang wala ang TV, wala ang radio, wala ang 24/7 na YouTube, Facebook, hindi natin matatapos ito kahit 50 years tayo rito. Alam niyo yan, na maraming attendee natin sa mga chapters ay hindi bunga ng evangelism niyo. Even though may pumapasok dahil sa inyong kasipagan at salamat sa lahat ng yan, ituloy niyo yan. Pero malaking bahagi ng mga bago nating attendee sa mga chapters ay produkto ng telebisyon, ng Facebook, ng YouTube, ng radyo. At ang ini-expect namin ng Lord, na dahil may nadagdag na kalala sa mga chapters, makakatuwang sila sa pagbibigay, tataas yung ating tatanggaping kaloob, pambayad ng TV at radyo. Pero nakakalungkot, hindi ko nakita nangyari yun. Pero ako'y naniniwalang pagkatapos nito, sobra pa yung makikita namin. Amen? Saan natin kalugdan tayo ng Ama? Sumunod po tayo. Faith without obedience is what? Dead. Totally dead. Sumunod po tayo. Ito niya yung kapatid niyang babae ng Diyos. Sabi ko, mahal na anak na babae ng Diyos. Magkano ka ako'y pinapadala ng asawa mong nasa barko, mataas yung posisyon, international. Sabi niya, tatay, nagpapadala pero hindi ako umaasa ron. Hindi ako umaasa ron. Sa Lord ako umaasa. Naintindihan niyo yun? Asawa niyo yun, ha? Asawa niya yun. Walang masama siya ibigay ng remittance. Kung 30% o 25% kasi normal po yun. Pero ang sabi niya, kahit meron nun, hindi ako rito nakaasa sa Lord. At kahit siya hindi sumakay sa barko, bubuhayin kami ng Lord. At kahit minsan tatay, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Nandiyan niyo po yun. Naunawaan niyo po yun. Sumusunod sa Lord. Ay di, nagturo nga siya, kasama ron sa tinuro niya yung kalungkutan niya. Sabi niya, nakakalungkot. Okay lang kung yung tumutok sa akin ng kutsilyo, mama ko, ang believer siya nun eh. Yung nagpersecute sa akin ng gusto, pamilya ko, mga unbeliever sila. Tanggap ko yun. Pero ito nakakalungkot. Sabi niya, yung isa nating pinapastoran. Kasi dalawa hinahawakan niya. Yung anak ng ating attendee, yung anak ni tatay, na tinuruan ng tama, magpo-full time. Di, tuwa naman ako, in-expect ko yung anak ni tatay na tinuruan, pinapagpatuloy ko yung aral ni tatay na turo rito, matutuwa kasi anak niyang lalaki magpo-full time. Ang sagot ng nanay, pag nag-full time ka, magpapasagasa ako. So, nalungkot siya. Sabi niya, nalungkot ako. Kaya nga nung tumitigil siya, sabi ko, tuloy mo yung pagtuturo mo. Tuwan-tawa nga ako, natitignan ko yung mga full time sa EDSA lalo yung mga bago, lahat bilis na bilis. Sabi ko, ito magandang pagturuin sa mga pastor. Tsaka sa mga full time, tsaka may mangyayari. Kasi, siya yung babae na kasama namin sa tahanan, 4 na bahay na nilipatan namin kasama namin. Siya nawala lang sa amin yan na mag-asawa yan. Kasama kong lumalango yan doon sa baha. Kasama kong tumatakbo sa kalsada yan. Kahit saan pumunta si tatay, kasama namin ni nanay sa bahay yan. Amen. Sabi niya, kalungkot. Ini-expect ko dyan. Ngayong mga
taga GCI Shield, pag nag-full time yung mga anak, itaturn over. Magpapakamatay daw yung nanay, magpapasagasa. Sabi ko, ano kaya ang gusto niya sumagasa sa kanya? Train, pison, bulldozer. Tsaka, ano talaga kaya magpapasagasa yun? Sa tingin niya, magpapasagasa? Sabi niya, nakakalungkot. Dapat, yung mga anak ng Diyos, pag yung mga anak nila magpo-full time, dapat matawa sila. Sabi niya, ako, may anak akong babae. Panganay namin yun. Sabi ko sa kanya, nung bata pa siya, pagka sa tingin mo, tinawag ka ng Lord at narinig mo tinig ng Lord, sabihin mo lang sa akin, itaturn over kita sa Lord. At hindi lang yan, anak. Pag nagpaalam ka sa amin na magpo-full time ka, ihatid ka namin sa church, sa GCI Shield, sa main church. Itaturn over ka namin. Di nagpaalam yung anak niyang dalaga, magpo-full time. Tinurn over niya. Hinatid niya. Sabi niya, dapat ganun yung mga magulang. Siyempre, ako yung tatay. Natutuwa ako. Sabi ko, ito yung mga aral at pagpapalaking tinuro ko sa kanila nung early years nila Hanggang ngayon, dala-dala. Kaya hindi ako nagtataka. Yung mga hinawakan, ang dami na siyang hinawakan ng chapter, lahat lumago. Dati, mga patay lahat yan. Ngayon, nangabuhay. Dati, mga attendee ron, sumbi. Ngayon, mga marathon runner. Sabi ko, nabuhay lahat. Akong kausap dito. Dati, mga attendee doon, committed. Committed, parang pagong. Lilitaw yung ulo, tatago. Lilitaw, tatago. Ngayon, lahat ng ulo nakalitaw. Lahat upgraded. Dalawa anak na, may asawa pa yon. At yung nanay, mama niya, nagpipersecute sa kanya. Ngayon, yung tagapag-alaga ng bunso niyang anak. Ngabin anak niyang bunso, Mami, lagi ka na lang umaalis, wala akong kasama. Sabi niya, huwag ka namang umalis. Kasi si daddy, wala nga. Mahirap yun pagka ganun yung anak mo Siyempre, isa nasa church na full time. Yung ate niya, siya na lang na isa sa bahay. Lola yung kasama. Yung mama niya, araw-araw wala. Matalino siya kagaya niyo. Alam niyo, sabi niya, sige, magkasama tayo ngayon, araw-araw magkasama tayo. Dito ang taway, anak niyang bunso, lalaki. Saan niya sinama yun? Pinakita niya kung paano mag-evangelize, magpalayas ng demonyo, mag-pray na may sakit. Dito ang taway yung bata, magkasama sila, nagmi-minister. Karunungan po yun. Sabi ko, karunungan. Ikaw ano ka, shallow ka, buhay ka pa sa sarili mo. Ganun ba, anak? Sana ba tagal mo lang sinabi, nakipala na pagkukulang gusto mo. Huwag kang mag-alala. May mga manggagawa naman doon, anak. Dito muna si mami sa bahay. Liga, labas tayo, kain tayong halo-halo. Siya matalino siya. Sige, anak, sasamahan kita. Lagi tayong magkasama ngayon. Ayun, evangelize sila, palay silang demonyo, house to house sila, wala akong kausap dito. Ay din, tuwan-tuwa yung anak niyang bunso. Sabi, Mami, ganito palang maligling sa Lord, masaya, masarap. Sana si Daddy kasama na natin, di mauobliga ngayon yung papa nito mag-full time. Amen? Yan yung pagsunod Dapat ganyang klaseng commitment na nakita kay tatay, yung nilalakaran nyo. Saglit lang, susunod. Mami, yung puso't isip, wala na sa Lord. Yung iba riyan, pag tinanong mo, mga kadalagahan, kabinataan, o kumusta, mag-aasawa ka pa ba? So far ngayon, wala po akong bala, pero kung may manliligaw, yun po yung problema nun. Dapat ang may ng lahat, specific. Hindi yung dalawa yung choice mo. Ngayon, committed ako sa Lord, pero kung may manliligaw sa akin, wala namang masama ron, di ba tatay? Sinama niya pa ako. Ako wala ako agay, kung mag-aasawa ka dapat, direct to the point. Mag-aasawa ka o hindi. Ganun lang yun. Hindi yung, ngayon, wala sa isip ko, pero kung merong manliligaw, di ba, hindi naman masama mag-asawa, tatay. Oo, anak. Huwag mo isama dyan sa pakiramdam mo.
Gusto mo mag-asawa, walang masama ron. Pero ang punto ko dapat, yung ating puso at isip ngayon dapat specific eh. Wala tayo dapat alternative. Yung bang true tayo sa Lord. Hindi yung, ngayon, committed ako sa Lord, hindi ko inaalala yan, pero kung may manliligaw, okay lang. Eh di, magugulo ka lang ron eh. Dapat ang sagot dyan, may balak po ako mag-asawa, okay lang yun. At least specific ka. Naintindihan niyo po ako? Kasi walang masama mag-asawa, kaya lang ang gawain ng Lord, apektado. Dapat pag nasa Lord tayo, yung puso natin is stable. Naintindihan niyo po ako? Sabi niya, pa magtrabaho ka. Kahit anong sabihin niya, hindi nagbabago confession ko, hindi ako pwede magtrabaho. May trabaho na ako eh. Sabi niya, trabaho mo? Magpalayas ng demonyo, magturo ng apostolic revival, mag-evangelize. Sabihin sa pilay, lakad! Sa bulag, dilat yung mata. Kumusta ka na ngayon? Nakakarinig na po ako dati, talawang tenga ko bingi, nakakarinig. Ngayon, trabaho ko. Hindi na po pwede, hindi ka pick sa Lord. Delikado yan. Lahat ng Kristiyano sa buong mundong hindi firm sa Lord at hindi fix ang puso. Delikado yung kalagayan. Because God is shaking everything that can be shaken. Ay kung hindi ka firm at fix sa Lord, you will be shaken. Ang hindi lang masishake ay yung nakatayo sa salita ng Diyos, believe me. Number 5, believe His promises. Nang isabihin ng believe His promises, you have to fight in what you believe. You must stand in what you believe. Hindi yung naniniwala ka sa pangako niyan, totoo, pero hindi ka naman tumatayo sa pinaniniwalaan mo. Hindi mo naman pinaglalaban pinaniniwalaan mo. Hindi mo tinitindigan yung pinaniniwalaan mo. Yung faith mo, lousy. Yung faith mo, fake. Pag sinabing you believe His promises, you stand in what you believe, you fight in what you believe. Kaya anong mangyari, hindi mo binabago yung paniniwala mo. Amen. Tayo si Jesus, pag nagsalita siya, hindi niya binabago. Ano man ang mangyari, iwanan naman siya ng mga alagad at iniwan siya. Hindi niya binabago ang confession niya. Hindi niya binabago turo niya. Hindi niya binabago pinaglalaban niya. Kasi pinaniniwalaan niya ang totoo yun. Dapat ganyan tayo. Hindi pag nauusig ka na, nagbabago ka na, nasubok yung pananalapi, nakala mo ikaw yung bubuhay sa sarili mo, imbis na mauna mo siya yung bubuhay sa iyo. Ang kailangan mo lang sumunod para magawa niyang buhayin ka kasi pinangako niya yan eh. Nagbabago ka na. Naintindihan niyo po ako. Again, let me repeat. When you say you believe His promises, you are fighting in what you believe. You stand in what you believe. You are consistent in defending what you believe. Kung mangangaral ka, you preach the same message. Hindi mo siya binabago. Ano man ang pangyayari, ano man ang sitwasyon, may matutuwa sa iyo, may aayaw, may tatanggap, may tatanggi. Hindi ka nagbabago ng tinuturo kasi may mandate ka, yun yung pagkakahirang mo, yun yung pagkakatawag mo. Because to change what you believe is to deny God. It is to deny Jesus. Nakakahiya po yun. Para mag-asawa yan, pwede mo ba sabihin, pagkatapos ng nag-asawa kayo ng ilang taon, ayaw mo na sa kanya ngayon? Sabi nung marriage covenant ninyo, hanggang buhay kayo, ano man ang mangyari, magkasama kayo. Kung may problema man, magpapatawad lang kayo, tapos na. Sabihin mo sa kanyang ayaw mo na, gusto mo iba na makakasama mo, version mo lang yun. Hindi in honor ng Bible yun. Ang solusyon ba sa problema, magdagdag ng problema? O solusyon sa problema solusyonan sa salita ng Diyos. Amen. At ang number 1 solusyon sa problema ng mag-asawa, palagi pagpapatawad. Pag-ako ng kanya-kanyang tungkulin. Hindi mo man makita ang pagbabago ngayon, be patient. Be like Jesus. Enjoy that long suffering with Christ. Isang araw makikita mo all things change. And always remember, love, 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 never fail. Amen. Now watch this. Tingnan niyo ang Panginoong Jesucristo.
Lagi niyang sinasabi, I am. Hindi sinasabing, I was or I will be, puro I am. Ano man ang mangyari, I am. Persecution, suffering, beating, tormentation, hanggang kamatayan, I am. Are you the Son of God? I am. Hindi sinabing, I will be, and I'm trying to be. I am attempting to be. I am. Simulan natin sa John 6:35, ang sabi niya, those who come to me will never go hungry, and those who come to me will never be thirsty. Because I am the bread of life. I am the bread of life. John 6:35. John 8:12. I am the light of the world. He who follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. I am the light of the world. John 10:4. I am the door of the sheep. If anyone will enter that door, they will find a green pasture, because I am the door of the sheep. John 10:16, I am the good shepherd. I lay down my life for the sheep. I am the good shepherd. John 11:25-26, I am the resurrection and the life. Those who believe in me will never die, and when they die, they will live again. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one will come to the Father without me. John 15:6, I am the vine. So very bold po siyang sinasabing I am. Dapat tayo ganyan. We stand in what we believe. Pag mayroong nagtanong, pastor, mga anak ni Tatay Apostol, mga babae ng Diyos, Living Life Congregation, ano na kayo ngayon? Kumusta na kayo? I am like Jesus. Hindi yung ang confession mo, I am trying to be like Jesus. I am attempting too hard to be like Jesus. And somehow, somewhere, someday, I will be like Jesus. No. That is unbelief. Ano man ang kalagayan mo ngayon, say the word, dahil yun ang pangako niya, I am like Jesus. Hindi yung, I will become like Jesus tomorrow. And I am attempting to be like Jesus. Be like Jesus. I am like Jesus. In this world, I am like Jesus. And what you say is what God will do to you. And what you say is what you get. Say it, I am like Jesus. Isigaw po niyo, ideklara, yung lahat ng turo ni Tatay Apostol noon na maging kagaya ko ng Panginoon ay katotohanan na ngayon. Yung mandate noon ay reality sa buhay ko ngayon. Yung mandate na tinuturo niya ay katotohanan sa buhay ko ngayon. I am like Jesus. Hindi sa langit ngayon. And according to your faith, it will be done to you. Hindi yan, pag tinanong ka dyan, asawa at anak, magulang, kapatid, na nakakatingin ka ron sa weakness mo, sa feeling mo, sa foolishness mo, sa disobedience mo, sa iyong immaturity, hindi ka makasagot na. Ang dami namang itatanong mo, ibahin mo naman yung tanong. No! Sagot ka lang mabilis, I am like Jesus. Kapag sinabi niya, paano yung disobedience mo? I am like Jesus. Paano yung weakness mo? I am like Jesus. You stand in what you believe. Are you sure you are like Jesus? Yes, I am like Jesus. Not in heaven, but here on earth. Yan ang pangako niya eh. Ang sabi ko, yan ang pangako niya. Or otherwise, hindi mo na intindihan na lahat ng tinanggap mong turo noon ay namunga at yung bunga ngayon na. Now, let me ask you a question. Marapit na po ako matapos. Let me ask you a question. Ano po ang pagkakaiba ng be like Jesus sa like Jesus? Ano ang pagkakaiba? Sino gustong sumagot? Ano ang pagkakaiba ng salitang be like Jesus sa salitang like Jesus? So, yung salitang be like Jesus, inuutusan kayo na maging kagaya ng Panginoong Hesukristo. Yung salitang like Jesus, yun na kayo. So let me ask you another question. Saan ka rito? Will you be like Jesus or you are like Jesus?
Dahil yung itininim sa inyong buto, yung mandate na tininim sa inyong buong katauhan, mga minamahal, tulog kayo o gising, ay namumunga. At ano man yung kalagayan nyo, gaano ka man ka-immature noon, gaano ka man kabagal sumunod, yung tinanim na bunga sa iyo ay namumunga. Kaya wag kang tumingin doon sa kahinaan mo at gawa ng jablo at weakness mo at pagsuway mo. Ang isipin mo, may naitinim sa iyong butot, yung buto na yun incorruptible. Siya'y namumunga at ang bungay ngayon na. Kaya nga ang pamagat ng anniversary ay like Jesus. Woo! Ang sabi, like Jesus. Like Jesus. Do you get that? Do you get that? Nakitanim sa inyo yung buto at hindi kasama yun doon sa disobedience nyo. Yung disobedience nyo, isang aspeto yun, pero yung butong nakitanim sa inyo ay namumunga. Dahil yung salita ng Diyos ay hindi papalig sa Kanya ng walang kabuluhan maliban yung sinabi niya ay maghanap. Because God is watching His word to perform it. Tatay, gaano kalaki yung confidence mo na ang Jesus ay magiging kagaya ni Jesus? Gaano kalaki? With all my being. Why? My Bible said it! God said it! I believe it! Dahil kung naunawaan niyo kung anong isabihin ng faith, faith is looking beyond situation and circumstances. Ganito natin ito ilagay. Ang nakikita ng Diyos ay hindi si Haring David na shepherd boy. Ang nakikita niya ay si King David. Ang nakikita niya ay hindi si Saul na martyrer, kundi si Saul na great apostle. Yung lupa sa labas hanggang kalsada, atin lahat. At sa susunod na mga araw, puno ito ng mga taga-Trece Martires Cavite. Maraming mga kababayan natin sa Cavite dito atin dahil makakaroon rito ng Sunday service. Kaya ang may lalagay rito nga, hawa kayo mapalad. Sa mga tang buong Cavite, ipapasok dito dahil ito yung pinakamagandang church sa buong Cavite, ha? Naiintindihan niyo po ako. Naunawaan niyo po yun. Naiintindihan niyo po yun. Ang nakikita ng Lord kay tatay, hindi si Renato Carrillo yung lasing, labas-pasok sa nightclub, hindi matitigan, pag tinititigan ay binubugbog ko yung tumititig sa akin. Ang nakikita niya ay si Apostol Renato Carrillo, naglilibot sa buong mundo, tinuturuan ng Diyos maging kagaya niya. Ang nakikita niya hindi si Mary Magdalene na prostitute, kundi si Mary Magdalene na apostolic revivalist. Nakikita niya, hindi babae ng Diyos na 3 araw lang, hindi makapag-inom, mamatay-matay. Ngayon po yung nakakasampung 40 days na siya. May tao ba rito? Nakikita niya, hindi sa kayo magnanakaw. At mas malakas maningil ng karagdagang taxes. Nakikita niya isang sakeyo na follower ni Kristo. Nakikita niya, hindi Pedro na takbuhin duwag. Maingay, pero matatakutin. Ang nakikita niya ay Pedro yung martir para sa kanya. Nakikita niya, hindi Tomas na doubter, but Tomas na apostle to India. Are you with me? Do you understand that? Nakikita niya, hindi blamable, full of stain, ugly, worldly church. Nakikita niya, ay perfect, living like Jesus Church. Ano kaya sa palagay niyo ang dahilan ba't siya nagpag-ayuno ng 40 days na yun nang walang tigil? The mandate. Gusto ng Lord siguruhin na ang mandato ayon sa salita niya ay magaganap. Sapagat ang lahat ng prophecy na pupulpil sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na prayer at fasting. Na nakikita niya, hindi si John the Beloved na magagalitin, mainitin yung ulo,
paladabog, lagi naiirita. Na pag tinanggihan, magsasabing, Lord, magpadala tayo ng kidlat at kulog. Tupukin natin yung mga taga-Samaria, matitigas yung ulo nila. Ang nakikita niya, John the Beloved na apostle of love at nagsasabi, magmahalang kayo. Because God is love. And who love is of God. Ang nakikita niya ay hindi kulang na tinapay at isda. Ang nakikita niya ay napakaraming tinapay at isda na napakaraming kumakain. Sobra na 12 kain at marami pang kain. Nung ito'y binigay ng Lord sa atin itong lupang to, lumabas yung rainbow rito. Wala pa tayong tinatayo kahit isang bakal. Ang nakikita ko ay hindi barren land. Ang nakikita ko ay napakagandang dwelling place. Nung binigay niya sa atin yung EDSA, wala akong nakita riyan, kundi puro batuhan, puro buhangin, tubig, dumi. Walang building kahit isang pirasong maliit na kahoy na nakatayo. Pero nakikita ko yung napakagandang church. Hindi nagtatapos ang Diyos sa gawa ni Satan. Ang pagtatapos ng Diyos ay yung kaganapan ng pinangako niya. At kahit anong gawin ng dyablo, ang lahat ng pagtatapos ng propesya at pangako ng Diyos ay ang mga sinabi niya. Hallelujah! Do you understand that? Kung hindi kayo naniniwalang totoo ang sinasabi ko, why pray? Why fast? Are you still there? You will never be like Jesus next month or next year. You are like Jesus. Many weeks ago, the Lord visited me and He said, son, put the wedding dress to my church. And He showed me the wedding dress. The beauty of the wedding dress. Put this to my bride. In this world, you are like Jesus. Number 6, exercise your faith by living a pure, holy, righteous life. Like our Lord Jesus Christ. Exercise your faith by living a pure, holy, righteous life like our Lord Jesus Christ. Tinutorment yung mind nyo at ginagawa kayong bitter ay para i-destroy ang beauty ng Lord sa inyo. Pigilin kayo sa pamumuhay kagaya niya. Maging matalino po kayo. Alam ng diablong hindi niya kayang pigilin ang kaganapan ng pangako ng Ama. Kaya pinipigil niya kayo upang hindi niyo maranasan ang kaganapan ng pangako niya. Maging matalino kayo. At paano niya kayo pinipigil? Tinuturoan niya po kayong magkasala. Magkaroon ng self-pity, resentment, bitterness, jealousy, unforgiveness. Hanggang kayo po yung mag-back out, mag-quit, at maging bitter. Inuulit ko, alam ni Satan, hindi niya kayang pigilin ang kaganapan ng pangako ng Ama. Kaya ang pinipigil niya kayo. Because He knows He cannot stop the fulfillment of the promises of God. He cannot. So the one He's stopping is you. Kayo pong pinipigil niya. Paano niya ginagawa? Tinuturoan niya po kayong maghinanakit. Sumama ang loob, mahabag sa sarili. Maging matalino po kayo. Kaya naman po ang nangyayari, kinakailangan manatili tayong malinis, tapat, matuwid, masunurin, mababang loob, maamo. Malinis ang puso. Matthew 5:8, blessed are those who are pure in heart, they shall see God. Hebrews 12:14, without holiness, no one will see the Lord. No one will see the Lord. Tandaan nyo, Lord, kahit anong nangyari sa Kanya, hindi niya pinayagan na yung puso niya ipasukin ng
kasalanan. Many weeks ago, siguro around 2 weeks ago, dinalaw ako ng Lord. Sabi niya, son, I want everything within you to be dedicated, consecrated to me. Everything within you. I want everything within you to be dedicated and consecrated to me. And purity, holiness, and righteousness. Sabi niya, lahat daw po ng nasa kalooban ng buhay ko, everything within me, ay dapat i-dedicate sa Kanya. In purity, in holiness, righteousness, in consecration. Nasa loob ng katawan natin. Ano po ba yung sinasabing within us? Kagaya ng sabi ng kantang, let all that is within us bless His holy name. Puso natin, atay, bato, baga, ugat, litid, dugo, laman, lahat ng nasa loob ng katawan natin dapat daw po'y nakaalay sa Kanya na malinis, matuwid, banal. Naiintindihan niyo po ako. So, ang ibig niya pong sabihin, ang ibig po niya, ang lahat ng bahagi ng katawan natin ay malusog. Lahat. And all that is within us will bless His holy name. All that is within us will bless His holy name. Kaya pag na-dedicate daw po yung ating buong pagkatao, spiritual and body, yung ating atay, lapay, abdo, baga, bituka, cornea, retina, litid, dugo, esophagus, gallbladder, lung, sa Kanya impurity, in consecration, in holiness, in righteousness, hindi raw tayo magkakasakit. Dadating daw po tayo sa talagang perfection, inside out, outside in, ng buhay natin. At paano natin gagawin yung tatay? Magsimula na po kayong kumain ng tama. Marami sa inyo overweight, iba sa inyo underweight, iba sa inyo mataas yung blood pressure, mataas yung blood sugar, mataas yung eye pressure. Marami sa inyo hindi fit yung katawan para bumiyahe ng mahaba. Hindi fit yung katawan para maglingkod ng matagal. At kung bakit kayo nakakatayo, tingin kayo kay tatay, walang papalakpak ha? Mga anak, saan makariyan sa Pilipinas, buong mundo umintindi kayo. Ang Holy Spirit nagtuturo sa inyo. At kung bakit lang kayo nakakatagal, nakakapagturo dahil sa immunity ng binigay niya. Immunity. Kung bakit lang kayo nakakatagal, kahit may dinaramdaman kayo dahil sa binigay niyang immunity. Protection. Pero pag ito'y inalis niya, marami sa inyo pupulutin sa ospital. Walang papalakpak. Yan ang reason kung bakit kayo nakatindig. Kahit mataas yung blood pressure niyo, iba sa inyo mataas ang blood sugar, iba sa inyo ay anemic, iba sa inyo mataas ang cholesterol, iba sa inyo ay maraming dinaramdam, and yet parang wala because of the anointing. Pero pag yung anointing ay wala sa operation, daman nyo lahat yan. So meaning to say, you do it, you emerge victorious in all these things because of that word immunity. Because of His presence. Naintindihan niyo po ako. Kaya kung itatama niyo yung kinakain niyo, hindi kayo sobra sa alat, hindi kayo sobra sa asin, at kung hindi niyo kailangan ng ice cream na matatamis, huwag kang kumain yan. 95% na kinakain niyo dapat prutas at gulay, pinapawisan kayo. Naglalakad kayo. Nagbabitamins kayo. Kung kakain kayo ng red meat, karne, dapat once a week, 2 slice, okay na yan. Hindi sa loob ng 1 linggo, baboy, manok, beef. Kaya yung katawan mo, nung
Unang linggo nakalipas, ganito ka kaganda. Makalipas yung isang linggo, ganun ka na. Overweight ka na. Masakit na yung batok mo, hirap kang tumulog. Kaysa mahilig kayong kumain ng kanin, tumataas lalo yung blood sugar nyo, lalo puti. Minsan 3 plato ka kung kumain, lalo na pag nagpalay ka ng 3 demonyo. Diyos ko. Hello. Dapat ang kinakain nyo riyan, saging, iniihaw, kamuti. Puno dapat kayo ng mga pagkain puno ng pagkain low carb. Yan, yung mga broccoli na yan, mga cabbage na yan, mga parsley, spinach, carrot. Lahat ng mga organic po dapat kinakain yan. Dapat saksakin nyo sa katawan niya, walang overdose dyan. Dapat hindi ka mahilig dyan sa bagoong alamang. Tapos magpapatis ka pa, tapos si Charon, para kang lasinggero. Sausaw mo pa ron. Tapos maya-maya, masakit na yung ulo mo, hirap kang tumulog, tapos, hindi ka lang na-allergy, high blood ka. Tapos gusto mo pa yung batok ng baboy, my God. Mahilig ka pa sa sisig. Hindi po ako nagsasabi kayong kumain ng karne, minimize it. Lalo na pagkagabi. Kung gusto mong kumain ng chocolate, sugar-free. Hindi sugarless, kahit less, may sugar pa rin yan. Puro sugarless nga yung kinakain mo. Sa isang araw naman, 7 ice cream may sugarless, loaded ka rin nun. Dapat nagtitimbang kayo. Tapos, pag nakakaedad ka na, 50 plus ka na, yung panunaw mo, hindi na masyadong active. Tapos mahilig ka pa sa karne, tapos tamad ka pang maglakad. Hindi ka agad nababar niyan. Hindi ka pa marunong magtsaa. Dapat mag-green tea ka. Hello? Naintindihan niyo po ako. Kumain ka dyan ng beet, carrot, napakaraming prutas yung pwede mong kainin. Kiwi, spinach, parsley, sama mo yung carrot, yung apple. Amen. Pag kumain kayo ng mga pagkaing organic, gulay, prutas, kagaya ng sabi ng Genesis 1:29, mata mo lilinaw yan, yung kalag sa ulo mo mawawala yan, yung tulog mo magiging normal yan, yung prostrate na yan, maaalis yan, because your body can heal itself. The food you eat is your medicine. All that is within you must be dedicated to God in purity, holiness, righteousness. Si Moses, 120 edad, di lumabo mata. Si Ana, 106 yung edad, nag-aayuno. Pero nga ako nakita, 107, tumatakbo sa track and field. 107 edad. Lakas siyang uminom ng tubig. 107, tumatakbo. Puro gulay, prutas. Ang kinakain niya. Lentil, ayan, yung mga masasarap na soup, yung mga beans, maraming masasarap na pwede mong isup. Yan, okra, healthy yan. Healthy yan, kalabasa, pumpkin soup. Ay kung magmimerienda kayo, nagutom kayo, prutas, green apple, beet. Yan, pagkatapos pumpkin seed. Mga healthy yan, sesame seed, flax seed, chia seed. Naintindihan niyo po ako. Kung magkakape kayo, dapat walang asukal, walang gatas. Hindi yung kape na mumurahin kasi walang sustansya. Pag nilalagay yung gatas sa suka, yan, nawawala na yung antioxidant niyan. Dapat yung kape nyo, purong-purong kape, yung may halaga, may malakas yung antioxidant. Yun yung kape nyo, i-slim ganun. Yung digestion mo, tutulungan nun. Kasi pagkakakain ka na marami sa gabi, hindi naman natutunaw yan. Tagal matunaw yan. Iba, buffet ng buffet. Busog na siya sa kakabupay. Pag-uwi, tulog. Pag-ising niya, yung masakit batok niya. Tapos yung dugo niya, 280 over 1,500. Naintindihan niyo po ako? Saging. Sarap yan, yung
Iniihaw. Kamote. Kamoting puti. Kamoting dilaw. Tatay, paano ito kung baboy damo? Baboy pa rin yun. Kung pinakain sa baboy damo, puro gulay, okay yun. Pero kung mga pagkain may chemical para tumaba siya, hindi okay yun. Hindi niya French fries, di kayo dapat mahilig yan, daming asin yan. Isirain yung creatinine mo. Hindi niyo napansin, ang dami nagtitinda ng manok ngayon sa mga tindahan, mga kainan, hindi na masarap manok nila. Kaya kung gusto mong kumain ng manok native, mag-alaga ka. Pag yung tuyo na, ilang luto na, wala nang sustansya yun. Saka kainit mo, matigas na. Naintindihan niyo po ako. Lagyan mong papaya, kulay green. Dahon ng sili. Kainin mo, puro low carb. Kahit kain ka ng kain. Kahit na ako, nakakain akong broccoli sa isang araw, kalahating kilo. Wala kang problema ron. Kita nyo, gandang kutis ko. May siya naniniwala. Hindi ako nagpapatawa kahit tingnan nyo ako malapitan. Wala akong pimple. Sabi nga ng marami, si Apostol ba naglalagay ng makeup ng mga pulbo? Hindi ko kilala yan. Allergy ako sa pulbo. Actually, wala ako allergy, pero alam ni nanay, hindi ako nagpupulbo. Normal to. Kasi pag yung kinakain mo malinis, ilalabas siya ng countenance mo. Samahan pa ng glory. Ay, nako. Amen. Ay, talaga gusto niyo kumain matamis, maraming asukal dyan na organic. Ako, kinakain ko dark chocolate, sugar-free. Hindi naman ibig sabihin, sinasabi ko magkape kayo. Ako hindi ako mahilig sa kape, pero maganda sa katawan yan, sa puso. Inom ka lang 2 baso. Hindi, sapat na. Walang gatas, walang asukal. Kasi may mga tao hindi makatulog pag nainom ng kape. So, orasan mo yung sarili mo. Kasi ang bisa niya, minsan 6 to 8 hours. So, inom ka umaga. Para bago ka matulog, wala na siya. Kaya ang problema na yan sa prostrate, ihi ka ng ihi, kung anong tawag dyan, nawawasa out lahat yan. Tapos kinikilig mo sa sugat ang Lord, magaling ka na. Ako, mararapyor kang perfect, kagaya ni Jesus. Pag yung katawan mo ay hindi malinis, yung pimples naglalabasan, kasi lalaki yan ng kalamansi. Yung mga pimple na yan. Naiintindihan niyo po ako. Ako hindi ako nagpapatawa. Napakakinis ng kutis ko. Sobrang kinis. Buong katawan ko napakakinis. Dahil sa kinakain ko. Ang kabanalan sa akin, hindi lang baro. Lahat ng bahagi ng katawan. Toothpaste ko, organic. Mouthwash ko, organic. Deodorant ko, puro organic. Naiintindihan niyo po ako. At kahit napapasarap ang kain ko sa mga chapters natin, pag dumadating ako doon, good for one day lang, susunod na araw, balik tayo sa gulay. All that is within you must be dedicated to Jesus. Hindi niya kayo magagamit mightily pag hindi kayo fit. At maraming sakit na nararamdaman nyo, hindi bunga ng kasalanan, bunga ng maling pagkain. Na-stuck na siya. At ang hirap mag-pray pag lagi kang inaantok. Gusto mo mag-warfare, hindi na kaya ng sarili mo. Madali kang mapagod, madali kang hingalin. Immune system. Grace lang talaga ng Lord may immunity tayo. Pero pag nag-cease yung anointing, yung manifestation, daman nyo lahat yan. Are you still there? And lastly, live a life of prayer and fasting. Isa ito sa powerful projection ng faith. Yung buhay na puno ng pananalangin at pag-aayuno. Actually, ang nakikita lang natin sa buhay ng Lord, yung lagi siyang puno ng Holy Spirit. Nagsimula sa Jordan River. Totoo po yun, pero hindi natin nakita na yung prayer and fasting sa buhay ng Lord. Ano siya? Supreme.
na yung prayer and fasting sa buhay ng Lord, meron pong malaking faktor sa kanya pong paglilingkod, sa kanyang pagmiminister. Kaya pagkatapos niyang mabaptize ng Holy Spirit sa Jordan River, nilid siya ng Holy Spirit to fast and to pray for 40 days. Pinit ng fasting, ng prayer, ng presence ng Holy Spirit at ng kinakailan yung kanyang katawan. Kaya yung katawan ng Lord, perfect eh. Paano natin ipapaliwanag yung katawan ng Lord sa kanyang humanity? Walang papalakpak, the best sa akin, tinuturoan ko po kayo. I believe, yung dalang katawan ng Lord nung siya'y nasa mundong ito, kagaya ng katawan ni Adan. Kasi yung katawan ni Adan, nung hindi pa sila nagkakasala, perfect. So perfect. So strong, so healthy. I believe with all of my heart, yung katawang dala na Lord, kagaya nun. Kaya siya ang first Adam eh. Si Jesus ang second Adam. The first Adam, Paul, the second Adam, redeem us from our fallen nature. Kaya ang Lord, yung katawan niya talaga perfect. So healthy. Kasi kung hindi, kahit puno ka ng glory, mahirapan ka. Kasi malaki yung cross, mainit yung sikat ng araw. Ilang araw siyang walang tulog, pinahirapan. 6 na oras yung hirap na dinanas niya sa sikat ng araw na yan. Bit-bit yung malaking cross. Ang Lord kasi 6 feet high. Hindi ko sigurado kung 6'1 siya, 6'2. Kasi na mag-appear ang Lord sa akin, malaki siyang lalaki. Hindi siya 5'9". 6 feet high siya. Either 6'1", 6'3", hindi na siya lalagpas ng 6'3". 6'3 hanggang 6 feet. Andiyan lang siya. Kaya yung cross na pinagpakuan sa kanya, masyadong malaki. Kaya yung katawan ng Lord, talagang yung pagka-build niya, fortified. Yung kinain ng Lord talaga, puro organic. Mga fish, inihaw. Mas maganda kasi pag yung kakainin mo, inihaw. Pag mataba siya, nawawala yung fat niya. Yung mga grill, mas maganda yun kaysa fried. At kung kayo magpa-fried, dapat ang i-fried nyo riyan, gamitin yung oil, olive, vegetable oil. Yun talagang maayos, hindi yung mga fake. Kasi ang daming fake na olive, lalagyan ng purong-purong olive, sasabihin galing Israel, tapos yung iba, coconut oil na yun, tapos vegetable oil, isi-shake yung ilalagay sa market. Kahit magnesium. Kaya healthy sa katawan ng olive, yung fruit, kulay green o kulay dark, healthy po yan, yung oil. Kaya sa Middle East, lahat ng kanin merong olive, lahat ng gulay may olive. Yung tinatawag nating salad, lahat yan may olive, healthy sa katawan niya. Maraming doktor umiinom ng olive. Punta kang Jordan, 10 million ang population ng Jordan. Ang olive na nakatanim sa Jordan, 10 million din. Bawat isang citizen may isang puno ng olive. At hindi ka kakain ng pagkain sa Middle East, sa Israel, nang walang olive. Pangkaraniwan sa kanila yan. Yan ang mga healthy sa katawan. Mag-a-adjust yung katawan mo pansamantala, pero that is good for you. Are you still there? Yan, magagandang nuts yan, kasoy nuts. Ano mo sa olive, igisa mo, lagay mong bawang, healthy yan. Merienda, magagandang nuts. Kahit yung mga nuts na galing sa atin, yung mga mani, wala namang overdose dyan, pero huwag kang kumain ng sobra kasi saturated fat, healthy sa katawan yan. Huwag kang uminom ng soft drinks. Kahit anong soft drinks, diet coke, still coke pa rin yan, may asukal pa rin yan. Cola, magtubig ka na lang. Lemonade, healthy yan. Kalamansi juice, orange juice, apple juice, carrot juice, grapefruit, anti-cancer yan. 2 fruit ang anti-cancer lemon at saka grapefruit. Kaya pag inalis mo yung asukal sa katawan, mamamatay ang cancer, tapos inuman mo nito, malakas ang immune system mo. Naintindihan niyo ako lahat. Kaya ang katawan ng Lord, perfect. Which I believe, kung ano yung katawan ni Adan, yan ang katawan ng Lord. Naunawaan niyo yun. Naintindihan niyo yun. Kaya ang role ng prayer and fasting sa buhay na nating lahat in this end time, napakahalaga. Sobrang mahalaga. 5 ang benefit nun
spiritual, mental, emotional, manifesting the character of Christ. You save money. Kasi pag nag-aayuno ka, nakakatipid ka eh. Kita nyo, nagpo 40 days, di ang tipid niyan, 40 araw lang kinain, may isi-save niyan. At higit sa lahat, physical benefit. Kasi yung katawan natin, may kakayang i-rehabilitate yung sarili niya eh. Yung katawan natin. Yung mga sirang, yung damage ng katawan, na-rehabilitate siya, nabibuild siya uli. At pag sinamahan mo ng faith, saglit lang yung pag-aayos niyan. Naintindihan niyo yun. Kaya, hindi lang tayo nag-aayos at nanalangin para pumayat. Utos siya ng Lord. At kung ano yung pinagagawa niya sa atin, sa panahon ng pag-aayuno, yun ang gawin natin. At yun ang ipag-pray natin. Nanawaan niyo po ako. Kaya highest projection ng faith yan eh. Yung a life of prayer and fasting. Marami pa akong gustong i-share, dito na ako mag-close. Natin naabutan ko, tatahimik na kayo eh. Mali yun eh. Tayo dapat, mga anak na pastor at pastora ni tatay at ni nanay, dapat kayo unang nabubuhay sa faith eh. When the congregation faith fail, you must redeem that failure. You have to be aggressive para ipakita sa kanilang we can do it. Kasi ang nangyari, sa kanila tayo umaasa, imbis na maunawa natin, sila dapat umaasa sa atin kasi tayo leader. Naunawaan niyo yun? Naintindihan niyo yun? So marami kasi pastor sa ibang fellowship, dapat din nyo tinutularan yan. They blame the congregation sa kakulangan. And yet, ang totoo, sila yung may problema. Kasi hindi sila magandang ehemplo, natulog yung faith nilang lahat. So ito na yung nangyari sa kapatid nyo. October 4 na. Late na yung mga bigayan na yan eh. Wala eh. Wala silang naibibigay pa. Eh di miniting nga natin. Miniting natin sa EDSA. Pinaabot natin yung kalungkutan ng puso namin lalo sa nangyayaring ito. Late na tayo. Namin dapat gawin. Eh wala pa kayong pinapadala. Alam mo naman, klaseng pananampalataya ka ako yan. Gusto natin, kung kailan 2 araw na lang anniversary, saka tayo magmamadali. Hindi ba kayo ako naawa sa mga staff, sa full time? Sa aming lahat, ang dami namin trabaho. Tapos, magdadagdag pa kayo ng pagiging late nyo. Itong ating anak kasi, kahit senior na to, ayaw nito magkulang sa tungkuling kagaya nyo. Eh di umuwi ng Pangasinan. Nag-season of prayer and fasting, Monday, October 4, hanggang linggo. Monday, nag-pray, nag-groaning. Umiyak sa Lord. Nag-pray, umiyak, nag-groaning. Sa loob ng church, nag-ayuno, umiyak. Dapat ganun eh. Dinadala mo sa Lord, hindi ka nag-give up. Ay, okay na to. 15,000 lang. At least, nakapagbigay na kami kahit papano, okay na to. No. Eh, hindi mo in-exercise yung faith mo eh. Tatao ka nakatingin eh. Tinatamad ka na eh. Yun ang problema nun eh. Dapat hindi kayo ganun. Kasi marami sa inyo nasanay sa ganun. Kaya hanggang ngayon, hindi kayo nakaka-breakthrough. Hindi naman ako yung nanghihingi. Wala naman akong kinukuha dyan. Ako, nagbigay nga ako eh. Naintindihan niyo ako? Naintindihan niyo yun? Para sa gawain natin yan. Kung may sumobra man pera, o dami pa tayong dapat gawin dito. Na hindi ko pa alam kung ano yung record niya, malalaman ko pa lang. So, iyak, pray, Monday, Lunes, napaabutan, dumating kabigatan, nagsisi, mingi ng tawad sa Lord. Sa sitwasyong ito. Kasi nga, ayaw niya mabagal sumunod. Ito nangyari. Iyak, hingi ng tawad sa Lord, to pray, nanangis, nalaghoy. Pinaabot yung word of God, yung pangako. Maya-maya, may pumasok sa church, may inabot na sobre sa kanila. Inabot, di niya pa binuksan, tuloy pray, iyak pa rin. Iyak. E natapos po yung pray, binuksan po yung sobre, 200,000 yung laman sobra pa po sa pambigay. Eh, nang pumalakpak mga tao rito. Now, wala siyang pagkakaiba sa inyo. Mas marami pa nga kayo attendee kaysa sa kanya eh. Senior na nga siya eh. Pero kung nagawa niya, mas kaya niyo. Alam niyo kung anong problema ninyo? Hindi niyo siniseryoso. At ang apektado kayo rin. Yes, sa tapos anniversary, yan lang binigay niyo, pero hindi niyo nalakaran ang promotion niyo. At yung blessing na hinanda na lang sa inyong pagsunod, na-miss niyo siya. Yun yung problema nun. Yung anniversary, tuloy pa rin. Ito pa rin tayo, walang nawala, pero kayo ang nawalan. Dapat hindi ganun. Sobra pa binigay ng Lord.
Hindi siya naghanap, hindi nanghingi, hindi nagtitext sa mayayamang, hindi niya kongregasyon, nasa ibang bansa, nasa ibang probinsya, nagpaabot ng pangangailangan. Dinala nila sa Lord yung asapin. At hinatid yung pera ron sa church habang sila nagpipray at nag-aayuno Monday. At nung matapos yung prayer meeting nila, purihin Diyos, binuksan po yung sobre, 200,000 sobra pambigay sa Lord. Amen. Like Jesus. In closing, ang issue rito ay hindi faith. Jesus is your faith. The life of Jesus Christ is your very life. His faith is your very faith. Ang issue rito, you don't exercise it. Exercise it now. Marami kayong nasayang noon. Pag na po nating sayangin ngayon. And always remember, the just shall live by faith. You walk not by sight, but by faith. For without faith, it is impossible to please God. 2 Corinthians 13:5, you must always be in the faith. And faith is now. Because faith is now. Glory, blessing, wealth, riches, open heaven is now. Thanks for listening to Miracle Hour Podcast. If you are blessed with our program and want to know more about the Lord, like us on our Facebook page at www.facebook.com/JIOSWM and subscribe to Jesus is Our Shield Worldwide Ministries YouTube channel. Our time is running out. Jesus is coming any moment. Apostle Renato D. Carrillo is mandated by God to bring the church to its full potential and to live like Jesus. Have a part in this end-time move of God. Pray, fast, and give to the work of the Lord. To God be all the glory.